Sa ibang balita, binaha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa mga pag-ulang dulot ng low pressure area, habagat at localized thunderstorms. Sa Negros Oriental, isang senior citizen ang nawawala. At pati nga tent ng Manilindol sa Davao Occidental, pinasok ng baha. Ating saksihan. Buwis buhay ang pagtawid ng mga residente sa rumaragasang ilog sa barangay Pulayagan, Alamada, Cotabato. Ang ilang estudyante sakay pa ng kalabaw at kabayo para makarating sa kanilang paaralan. Ayon sa uploader, wala kasing tulay o ibang madaraanan. Problema raw talaga roon kapag malakas ang ulan dahil malakas din ang ragasan ng tubig. Ayon sa MDRRMO, nakipag-ugnayan na sa kanila ang ilang residente at aalamin daw nila ang sitwasyon doon. Abot tuhod naman ang baha sa isang barangay sa Talaingod, Davao del Norte. Kwento ng mga residente, sa lakas ng ulan ay umapaw ang sapa sa lugar kaya mabilis ang pagtaas ng tubig. Pati mga tent ng mga inilikas dahil sa lindol, pinasok din ng baha sa Davao Occidental. Binayo rin sila ng malalakas na hangin kasabay ng malakas na ulan. Hirap ng araw ang kanilang sitwasyon, dumagdag pa ang masamang panahon. Pati mga minibus sa General Santos City, pinasok din ng baha. Inabot ang tubig pati tambutso kaya hindi na mapaandar. Hindi naman nagtamo ng sira ang mga bus matapos ang pagbaha. Sa barangay Malos, Chaton, Negros Oriental, tinangay ng rumaragasang ilog ang isang kubo. May tao raw sa loob nito. Ayon sa Siaton MDRRMO Action Officer, nag-iisa sa kubo ang senior citizen nang rumagasa ang baha. Patuloy ang search and rescue operation. Di naman bababa sa 10 bahay ang nalubog sa baha sa barangay Mantuyok. Umabot pa ito hanggang sa National Highway. Ayon sa Pag-asa, dulot ng low pressure area at localized thunderstorm ang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Magiging maulap at maulan sa malaking bahagi ng bansa bukas. Ay po sa Pag-asa, isa sa magdudulot niyan ang low pressure area na posibleng maging bagyo. At kung sakali, papangalanan itong Henry. Huling namataan ng LPA sa katubigan ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Tinatawid nito ang Katimugang Luzon at posibleng makarating sa West Philippine Sea bukas. Bukod sa LPA, nagpapaulan din ng habagat at localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, posible ang katamtaman hanggang malalakas na ulan bukas ng umaga sa buong Palawan. Katamtamang pag-ulan naman sa Bicol Region at tanghali bukas posible maranasan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Visayas. Malalakas hanggang matitinding pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Mindanao. Asahan din ang mga pag-ulan sa Metro Manila bandang tanghali. Ipinagtataka man ng basehan, nirerespeto raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng mga nagrally sa EDSA na magtipon at magpahayag. Ayon po yan sa Malacanang. At ayon naman sa Iglesia ni Cristo, hindi makatarungan kaya tinututulan nila ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Saksi, si Ivan Mayrina. Transparency, accountability, justice, and peace. Ito raw ang pinaglalaban ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kaya sila nagrarally. Tinututulan nila ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose? Ang nakaambang kaso ay kaugnay ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos mula sa 3 individual noong January 2025, panahong kongresista pa siya. Ayon sa Ombudsman, hindi tamang tumatanggap ng ganong kalaking halaga ang isang opisyal ng gobyerno. Pero tanong ni INC spokesperson Brother Edwin Sabala, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Pero sabi ng Ombudsman, hindi kailangan galing sa kaban ng bayan ang perang tinanggap para ituring itong plunder.
Binalikan din ng INC ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Marcoleta tungkol sa tinanggap na pera. Hinihingan namin ng pahayag ang COMELEC. Sa pahayag nila noong Marso, sinabi nitong bagamat nakumpirmang tumanggap si Marcoleta ng pinansyal na kontribusyon nagkakahalaga ng 75 million pesos. Nangyari ito bagong simula ng campaign period, kung kailan hindi pa maituturing na kandidato si Marcoleta, kaya hindi maituturing na election offense ang non-declaration. Pero paglilinaw ng COMELEC, maring may iba pang batas na nakasasakop dito. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ang isinagawang rally sa EDSA, iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa anyay poor governance ng Administrasyong Marcos. Sa halip daw na tugunan ng mahalagang suliraning kinaharap ng bansa, ginagamit umano ng administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umunoy katiwalian, pumupuna sa kakayahan ng pamahalaan o bumabati sa Pangulo. Sabi pa ng Bisen, nagbunga ng mas mapaniil na sitwasyong pampolitika ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan ang mga kritisismo ay sinasagot ng pananakot. Pagdidiin pa ng pangalawang Pangulo, hindi na lang tungkol sa politika ang usapin kundi ang kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino. Sagot ng palasyo, nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot, walang sinisino, walang kulay, wala pang isang taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. sa gitna ng protesta, kinansilang lahat ng lakad ng Pangulo sa Maynila, pati ang pagharap sana sa mga mamamahayag kaninang tanghali. Ayon sa palasyo, walang banta sa Pangulo, pero hinigpitan din ang pagpasok sa Malacanang. Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat nating proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. Buong maghapon lang sa Malacanang ang Pangulo para i-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Pero ipinagtataka raw ng Pangulo ang basihan ng kilos protesta. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally. At still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat. Yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ayon sa palasyo, nire-respeto ng administrasyon ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magtipon at magpahayag. Suportado rin ng Pangulo ang panawagan nila para sa pananagutan, hustisya at kapayapaan. Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Utos ng Pangulo sa pulisya, maximum tolerance at paggalang sa karapatan ng mga nagpoprotesta. Pero kasabay nito ay ang utos ay ipatupad ang batas at pangalagaan ang karapatan ng ibang naaapektuhan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagpapatuloy po ang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong gabi at nasa 8,000 ang naroon ayon po sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kabilang po sa mga dumalo si Senadora Amy Marcos. At mula sa People Power Monument, saksi live si Gabriel Gonzalez. Gabriel? Pia, magandang gabi. Maayos ang lagay ng panahon na tila pabor naman sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dito pa rin sa People Power Monument magpapalipas ng gabi.
Nagdulot ng mabigat na trapiko ang biglaang pagsasagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo INC sa People Power Monument. Maraming motorista ang na-late sa trabaho dahil sa matinding trapiko. Ang MMDA binuksan na ang EDSA busway para sa mga motorista. Parehong lanes ng EDSA ang nakararanas pa rin ng matinding trapiko sa ngayon. Dumating rin dito si Senadora Amy Marcos para makiisa sa panawagan ng grupo na panagutin ang mga korap. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, lalong darami ang mga lalahok bukas pero dahil aprobado na ang kanilang permit to rally, inaasahang hindi na mauulit ang ilang di magandang kondisyong nangyari kanina, kabilang ang pagbigat ng trapiko sa EDSA. Pakinggan natin ang pahayag ng PIO ng QCPD. Isa po sa mga guidelines or conditions na nakalagay doon sa na-approve na permit po nila is removal po ng mga vehicles ngayon na nakaparada dyan. So hopefully bukas maayos na yan, matanggal since yun naman po yung agreement nila and it was written in their Memorandum of Understanding. So ina-expect po natin bukas wala na pong mga sasakyan dyan at dito na po sila along White Plains na lang po and Temple Drive. Pia, sa pinakahuling sitwasyon ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA sa People Power Monument, kung inyong makikita, mabagal pa rin ang galaw ng mga sasakyan. 2 lanes ng EDSA busway ang sa kasalukuyan ay nadaraanan ng mga motorista. Bahagya namang bibilis ang galaw ng mga sasakyan paglampas dito sa People Power Monument pagkarating doon sa may Campo Aguinaldo. Base sa hiniling nilang permit to rally, inaasahang 100,000 ang bilang ng mga dadalo bukas dito pa rin sa People Power Monument. Ayon pa rin sa QCPD o Quezon City Police District, pangkalahatang mapayapa ang sitwasyon dito sa lugar. Maliban sa girian kaninang umaga na mabilis naman daw na naisaayos. Matatanda ang 2 pulis ang nasugatan at 4 ang arestado matapos magkainitan ng mga rallyista at pulis kaninang umaga. At live mula rito sa People Power Monument, ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Gagamitin umano ng Ombudsman para sa binubuong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya hiniling nila sa Sandigan Bayan na gawing state witness si Bonoan imbis na akusado sa mga kaso kaugnay ng kickback sa infrastructure projects. Saksi, si Joseph Moro. Isa sa mga dahilan ng Office of the Ombudsman kung bakit nila gagawing state witness si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ay gagamitin daw nila ang kanyang testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 2025 budget. Marami raw alam si Bonoan at handa itong makipagtulungan sa Ombudsman. Meron talaga siyang maibubuga dahil he was in the room. Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. Yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka-unot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa Office of the Ombudsman, posibleng may kinalaman rin daw si Romualdez sa hatian ng kickback. Yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. The former House Speaker may have had a big role to play when we talk about percentages. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Romualdez kung aabot kay President Bongbong Marcos ang investigasyon. Sagot ng Office of the Ombudsman, Wala ho tayo talagang kinikilingan dito. And the Ombudsman has always said we will follow the evidence. So if the evidence is there, who are we to stop that from coming out? sa mga mosyon ng Ombudsman para amyendahan ang impormasyon sa korte na pirmado kahapon lamang na eksklusibong nakuha ng GMA News, hiniling nila sa 2 dibisyon na gawing state witness si Bonoan sa halip na akusado. Aatasan din daw ng Ombudsman ng Department of Justice na siguraduhin ang kaligtasan ni Bonoan dahil sa kanyang mga isisiwalat, taas ng posisyon ng mga individual na madadawit at banta sa kanyang seguridad dahil sa kanyang kooperasyon. Ayon sa Ombudsman, nagsabi si Bonoan na handa siyang makipagtulungan. Bilang dating kalihim ng DPWH, meron daw siyang direktang kaalaman tungkol sa ginagawang investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects at handa siyang pangalanan ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, pribadong individual at sistema ng anomalya.
Hawak na raw ng Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa project implementation at koleksyon ng kickback. Ang mahirap daw maipakita ay ang pagdedesisyon na nangyayari sa pinakamatataas na level ng gobyerno kaya nangyari ang korupsyon. Para sa mga kaso ni Bonoan na iaatras, wala raw aligasyon na kumita siya sa mga flood control project kaya hindi pa napag-usapan ang restitution o pagbabalik ng pera. The question is, how much would it be if he were to restitute or to return money? That is something that we are negotiating right now. That is something that we have to see. Sa dalawang dibisyon ng Sandigan Bayan, may kaso si Bonoan. May kaso siyang plunder sa 5th Division kung saan kapwa-akusado niya si Senador Jinggoy Estrada at graft kasama sina Estrada at 3 iba pa na mga engineer ng DPWH. Sa 2nd Division naman, magkasamang may kaso ng graft sina Estrada at Bonoan. Kaugnay ito ng umunoy kuntsabahanin ni Estrada at Bonoan para makakuha ng mga proyekto kung saan kumita umuno ng 573 million pesos na kickback si Estrada. Nakasalalay pa rin sa desisyon ng Sandigan Bayan kung papayagan ito ang mosyon ng prosecution o ng ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. We will ask for the discharging, or we will ask for him to be excluded, but ultimately it will be up to the court to do that. And it doesn't approve? Then there's nothing much we can do. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.